Hey guys, kung gusto niyo po ng smartphone na sigurado, baka ito si Samsung Galaxy A36 ang para sa'yo. Nakuha ko po siya ng kulang 15,000 lang sa may Shopee nitong nakarang sale po niya. At maganda na po ito guys, kung gusto niyo po ng smartphone na sigurado po ang build quality. Na hindi pa rin po magpapaulit sa kanyang specs, dahil naka-Snapdragon po siya na processor at napakasimple lang po ng kanyang design, pero napakaganda pa rin. Mararamdaman mo guys na iba pa rin po talaga ang Samsung pagdating po sa may build quality. Dito sa may display po niya is meron po siyang 6.7 inches na meron Super AMOLED 120Hz sa refresh rate. Kung usapang display lang guys, si Samsung po isa sa pinakamagandang display sa mga smartphone po ngayon. Even yung ibang display po ng mga ibang smartphone ngayon, sa Samsung pa rin po yun galing. Naka-Corning Gorilla Glass Victus Plus po siya ng protection dyan. Hindi lang po sa may display niya. Even dito sa may likod niya, naka-glass back din po siya. Ito si Samsung Galaxy A36 5G. Tapos hindi rin po siya tinipid sa may IP ratings dito. Naka-IP67. Water and dust resistant yan. Same ng maraming smartphone po ngayon. Ang isang napansin ko lang po sa kanya, naka-plastic frame lang po siya. Hindi po tulad ng Samsung Galaxy A56 na naka-metal frame na. Naka-115 po siya with One UI 7. At meron po siyang 6 years na major Android update. Grabe si Samsung guys. Dito po talaga natin yan masusubukan. Dahil abutin pa nga siya ng Android 21. At subok ko na po guys yung mga previews ng mga Samsung smartphone ko. Dahil po talaga hindi po niya pinapabayaan ng Android update yung mga smartphone po nila. Kung usapan One UI lang guys, isa po ito si Samsung sa mayroong pinaka-polish na Android experience na magagamit natin. Dahil napakarami po niya mga features. At wala po siyang ads na mga lumalabas dyan. Saka napaka-konti po ng kanyang bloatware. Naka-Snapdragon 6 Gen 3 po siya na processor, itong si Samsung Galaxy A36. At ito yung kanyang Antutu score dyan. Nakakapagtaka lang, tila ba mas maganda pa yata yung processor itong si Samsung compare po kila Huawei, kila Honor, kila Redmi, at kila Vivot kay Oppo. Sa mga smartphone po nila, sa around 15k to 20k na mga presyo din. Dahil kung sa may SRP po natin mabibili to, itong si Samsung Galaxy A36, nasa around 19k po siya. Natsyempohan ko lang po siya nag-sale sa may Shopee ng less than 15,000. Kaya naman sobrang panalo po talaga. Mas okay guys kung makukuha po natin yung smartphone na to pagka po naka-sale siya. Para kahit paano sulit na. Dahil kung i-compare natin to kila Poco, kila Tecno, kila Infinix, doon po talo si Samsung pagdating po sa may performance. Dahil still kay Samsung is Samsung at madalang po yan gumamit ng mga MediaTek na mga processor. Mas madalas Exynos pa ang gamit nila. At buti nga nag-Snapdragon pa siya dito sa Samsung Galaxy A36. Dahil naka-Exynos po na processor, yung Galaxy A56 na mas mahal. Kaya kung gaming po ang gusto nyo, hindi naman na masama ang processor ni Samsung dito. Sadyang napakalakas lang po talaga nila Infinix. Saka po nila Poco ngayon. Pero kung usapang software naman, lamang po doon si Samsung. Kaso wala na po tayong magagawa guys. Dapat po yung ganitong klase ng smartphone, pang 15k lang po siya na SRP. Kaso guys, syempre, babayaran pa natin yung pangalan ni Samsung. Kaya po siya umabot ng kulang 20,000. Pero at least tulad nga po ng sabi ko kanina, ito pong specs ng Galaxy A36, mas maganda pa rin po siya compare po sa ibang smartphone brands. Isang nakulangan lang po ako sa kanya at medyo hindi po ako satisfied dito po sa kanyang camera. Dahil habang nire-review ko rin po itong Samsung Galaxy A36, gamit ko rin po guys ang Camon 40 Pro 5G na sobrang ganda po ng camera. Tapos nung ginamit ko po yung camera ng Samsung Galaxy A36, ayun guys, ang laki po ng lamang ni Tecno pagdating po sa may camera. Kumbaga okay naman po yung kanyang camera, nagmukha lang po siyang pangit. Dahil nga po nung na-compare ko po siya sa may Tecno Camon 40 Pro 5G na talagang napakaganda. Kaya kung gusto nyong bumili ng Samsung Galaxy A36, okay naman yung kanyang specs. Pero dapat makuha natin to sa may discounted po na presyo niya. Pero kung sa may SRP nyo po siya makukuha, okay pa rin naman yan. Lalo po kung Samsung ang gusto natin. Pero kung magiging practical po tayo, nandiyan po si Tecno Camon 40 at ang Infinix Note 50 series na napakaganda po ng mga specs ngayon. Lalo po kay Poco, kung gaming po yung focus natin. Still guys, goods pa rin naman po yung Samsung Galaxy A36. Lalo po kung wala po tayong tiwala kay Transsion at kay Poco ng mga smartphone. As long as hindi po siya sobrang pangit, I think okay pa rin naman yan. Dahil meron pa rin naman pong panlaban itong smartphone po na to na wala po sa iba. Kaysa naman sa ibang smartphone guys, napakamahal din po ng presyo pero wala po tayo mapagmamalaki sa kanyang specs. Dahil lahat po ng ibang specs ng ibang smartphone sobrang baba. Pangit yung camera, pangit yung display, pangit yung processor. Ewan ko na lang dun guys. At least kahit pa paano, itong si A36, may laman-laman na po yan.
Meron po tayong link sa may comment section. Balik na po nakatulong. Thanks for watching.